At tayo po'y, ako po ang simula na magtatalakay po ng ating pong tema po tungkol sa pananalangin. Tayo po muna ay magbigay sa Panginoon ng 1 minuto na panalangin bago po tayo magsimula. Pag-pray niyo po maging blessing po ang mensahe ngayong gabi at maging open po ang ating puso na tanggapin po yung mensahe po ng Panginoon. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang 18 po. Bali ang ating pong pagtatalakayan naman ay verse 17 lamang, pero ating pong pag-aaralan po ang buong chapter. Basahin po natin, kayo po ang verse 16, ako po ang 17, then sabay-sabay po tayo sa 18. Kung inyo pong sa ulo yan, ay mas maganda po. Sige po, verse 15, ready now, read. Rejoice. 15, 16. Simula po ay? 16 po, sorry. 17 po, mga, ako naman po, pray without ceasing. Sabay-sabay po, in everything give thanks, will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon namin Diyos na makapayarin sa lahat. Magandang hapon po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasang hindi nawawala. Patunay na kahit kami mga buhay na kami hindi ligtas, sayang lamang po ang buhay namin, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, kapatawaran at pag-ibig na hindi po nagbabago, Panginoon. Dalayan po namin ngayong gabi na kami po sama-sama, Panginoon, matuto na inyong mga salita. Patuloy po maging blessing ang mensahe, Panginoon. Sa akin po magsasalita, Panginoon. Ilagay niyo po sa inyo pong likuran, Panginoon. Kayo po ang matanyag. Ilayo niyo po sa akin, Panginoon, kapurihan. Kayo po ang patuloy na makilala at patuloy na ma-apply po namin, Panginoon, ay mga mapapakinggan. Ingatan niyo po ang mga kapatiran po namin paparito pa lamang. Kayo po magpala, Panginoon, sa kanila. Panginoon, kayo din po ang patuloy na maluhati sa mga buhay. Ingatan niyo po ang bawat sa Panginoon na makikinig. Gabayan niyo po at ilayo po, Panginoon, sa lahat po ng mga gawa po ng kaaway, Panginoon. Ang papurit pasalamat ay sa inyo lamang. Ito ay aming salamat sa matamis sa Panginoon ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po uli. Nakakaba po pala ako lang po yung kinakabahan natin, pero mas iba po ang kaba ngayon dahil ako po yung nagpasting kayo ng umagat tanghali. Iba po yung kaba ko ngayon may kasama ng hinig. Nagugutom na ako, pero ako po yung nagpasting sa ating pong preaching ngayon dahil alam ko pong ako po yung subject din dito eh. Ako po yung mahina din sa pananalangin. Ako po yung isa din sa napakadami kong pagkukulang sa Panginoon sa pananalangin. Kaya po nais ko po talagang maging blessing po ngayong gabi ang ating pong pagtatalakayan dahil ito na po yung napaka-ikling verse at isa po sa familiar verses at sana po yung maging patuloy na blessing po ang ating pong pag-aaralan. So ang prayer po as part of our introduction or prayer communication with God primarily offered in the second person voice addressing God directly. May include petition, entreaty, supplication, thanksgiving, praise, hymns, and lament. So ang pananalangin po ay isa pong way ng ating pong pakikipag-usap sa Panginoon. Kung tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga kapwa-tao through messenger, through pakikipag-kausap, sa Panginoon po, para po siya ating makausap, hindi natin kailangan pang umakit ng bundok or tawagan ng Panginoon or kung ano man, tayo po'y manalangin na lamang ay kaya po natin kausapin ang Panginoon. At kita niyo po yung privilege na tayo po'y makausap ang Panginoon. Tayo po, hindi natin kayang kausapin ang presidente natin ngayon. Ang mga higher leaders, hindi natin kayang basta puntahan na gusto natin kausapin at mayroon tayong hiling sa kanila. Kaya po isang pribilehiyo na sa Panginoon na hari ng lahat, Panginoon ng Panginoon ay kaya po nating manalangin. Kaya po isa pong privilege at napakabiyaya. Sabi ng anong kanta, tayo kayo lalapit sa Panginoon kung tayo hindi naligtas. Ayaw nga natin sa Panginoon. Tayo ay palayo. Tayo ay ayaw na ayaw sa Panginoon. Pero salamat sa biyaya po ng kaligtasan na binigay po sa atin ng Panginoon. So, part din po ng ating pong introduction, yung 1 Thessalonians chapter 5, ang discussion po dyan sa mga nauna pong verses,
ay tungkol po sa second coming po ng Panginoon. At yan po ay akmang-akma sa ating po ay nagtatalakayan tuwing linggo po ng hapon na ating pong Doctrine of Last Things. Tunay, nandiyan po, kung inyo pong makikita dyan, mula verse 1 hanggang verse 11, ang isip po kasi dyan, ang mga taga-Thessalonians po ay nagtataka, ano kaya mangyayari sa mga kapatid nating namatay na? Anong mangyayari sa kanila pag dumating na ang Panginoon? So, pinakita po dyan ni Paul sa pagsulat niya po sa Thessalonian Church na yung mga bagay na ipinaalaala po niya bago po dumating ang Panginoon. At ganoon din, kung paano pong ipinaalaala sa Thessalonian Church, ay pinaalala din po sa God is Able Baptist Church ng Taysan. Ito po yung pinapaalala sa atin ngayong hapon. At hindi lang po ito bago sa atin. Kung kayo po ay pamilyar sa balita, atin pong tingnan ang mga latest pong mga balita ngayon, ayon po sa GMA or kung ano man, yung pong isang pinaka-latest ay ang lindol po sa Taiwan. Kung inyo pong nakita, yung pong isang, siguro po may Jonah doon, kaya nililindol na, kung ano man. Pero atin pong makikita, yung pong picture ko, kung inyo pong atin pong, ito po ay 7.2 na lindol. Isipin niyo po kung gaano po kalakas yung lindol po, yung kanila pong naranasan. At yung po hindi, normal. Yung po ang lindol po ngayon, sinabi po ng Matthew na bago dumating ang Panginoon, kayo makakaranas ng lindol. Dati po yung meron pang lindol, everyday po ay 10 times na lindol ang ating naranasan, pero mahihina. Pero alam niyo po, sa pagdating po ng panahon, habang tayo po lumalapit sa pagdating ng Panginoon, padalas ng padalas at palakas ng palakas po ang lindol nating nararanasan. Hindi po yan normal. Hindi yan ganti ng inang kalikasan. Yan po ay fulfillment na po ng prophecy po na pinapakita po ng Panginoon. Kung yun yung makikita dyan, yan. Ang kita ko po atang namatay dyan nung huli ko mong tingin ay isa. At ilan po? 7 na po pala ang namatay. May mga napatakan, may mga, kaya po talagang biyaya po ng Panginoon na ito po hindi pa natin naranasan. Hindi ka po? Biyaya po ng Panginoon po yung nangyari sa Hualien City, sa Taiwan po. 7.2 magnitude. At kung sabi nga po ng iba, naranasan daw nila dito. May mga aftershock na nangyari. At yan po, isa po sa mga pangita ay naparating na po talaga ang Panginoon. Kaya po tayo manalangin na. Manalangin na po tayo sa Panginoon. Ano pa po? Yung pong war in Israel. Isa din po ito sa pangitain po sa Matthew chapter 24. Hindi po ako nagkakamali. Sa pagdating po ng panahon, ay kayo po yung makakarinig ng gera sa Israel at sa bawat bansa. Ang bansa, ilaban sa bansa, kung inyo po makikita, yan po yung nagsimula noong October 2023. Ano noon po date ngayon? April 2024. Ilang months na po ang nakakalipas, pero tuloy-tuloy pa rin po ang gera sa Israel. At hindi po yun basta. Mula pa noon hanggang ngayon po yung nangyayari pa din. Isipin niyo po yan. At hindi po yan basta nangyayari, yan po yung katuparan ng salita po ng Panginoon na siya yung muling babalik. Siya po yung muling babalik sa atin at siya po ay tayo kanyang muling babalikan. Sa iba pong, isa din mong latest, yung pong pagitan sa China at sa Pilipinas. Sabi nga, tayo walang kalaban-laban sa China. Sabi, umihi lamang ang mga Chinoy, tayo lunod na. Sa sobrang dami nila, yan po, ang kanila pong patuloy pong pinaglalabanan ay ang West Philippine Sea. Na patuloy pong at isa lamang pong pagkakamali dyan or meron lamang pong mag-mitya ay pwede pong magsimula ang gera sa atin po. At yan po, tayo yan. Pilipinas po yan. Hindi na yan Israel, hindi na ibang bansa. Pilipinas po yan. At tayo po yan nasa Pilipinas. Darating po yan sa atin. Hindi po yan, malayo pa naman yan. Darating po ang Panginoon. Ayan na po ang mga evidence. At then, ang sunod po ay ang technology. Yan ako, medyo mahaba po. Meron po diyang generated AI, quantum computing, cybersecurity, Internet Things, sustainable technology, blockchain, 5G, augmented reality, computing, cloud computing, engineering, robotics, printing, data fiction. Ganyan na po kaganda at kalakas ang ating pong technology. Sabihin niyo po dati, bago ka makapag-text sa iyong kamag-anak, ay napakalayo pang sulat ang iyong dadatan. Pero ngayon, isang chat lamang, iyon ang pwedeng ma-receive. Sa Singapore, napakabilis po ng Mbps. In just 1 second, pwede ka makapag-download ng 100 movies. Napakabilis na po ng ating pong technology ngayon. Sa ating nga pong pinag-aaralan, sa tuwing hapon po, tuwing linggo, ang technology po ngayon ay napakabilis na. Advanced na po ng ating technology ngayon. At yan po ay, sinabi po ng Biblia na yan ay ang mga bagay na yan ay hindi po nangyayari ng aksidente. Meron pong pinahihiwatig ang Panginoon. Una po dyan,
ay ang muling pong pagbabalik ng Panginoon. Diyan po sa 1 Thessalonians chapter 5, doon po sa una pong, sa chapter 4, verse 16 and 17, diyan po yung rapture po na ipinakita po ng Panginoon. Sana po tayo kasama sa rapture. Sabi nga ni Pastor Mark, siya palagi nagpe-pray na sana merong maligtas na member. Kasi hindi naman po tayo nakakasiguradong lahat ay ligtas. Kayo po ba ligtas? Amen. Salamat po na tayo merong assurance. Ano man ang hirap natin dinadanas ngayon, ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, salamat, meron po tayong pag-asang tayo muling sasalubungin po ng Panginoon. At salamat po doon. Kaya po ating pong makikita dyan, ang panalangin at ang pagdating po ng Panginoon ay malapit na. Baka po tayo, pag tayo ay nanalangin, tayo pa basta-basta pa din. Baka kaya tayo ay hindi makapanalangin ng ayos kasi ba, malayo pa naman ang dating ng Panginoon. Saka na ako mag-aayos sa Panginoon, saka ako naayos sa aking pananalangin sa Panginoon. Hindi mo lang magpe-pray, yung nakasanayan ko na lamang, ako'y sasabay na lamang sa panalangin. Pero alam niyo po, pag ating pong na-realize na napakalapit na pong pagdating ng Panginoon, tayo po mag-i-strive na ayusin natin ang ating pong mga prayer life. Baka ang ating panalangin pa doon ay Ama namin, nasa ulo daw. Or baka tayo ay Angel of God pa din, ang ating pinapanalangin. Or kaya pag tayo nagpe-pray ang ating pagkain, thank you Lord for this food, amen. Subo na agad, napakabilis. Or kaya sa ating pamunay, sa pangalan pa Jesus, ang ating mga sa pagmamadali. Or kaya tayo part pa din ng laglag tissue gang. Alam niyo po yung laglag tissue gang? Pag nakain sa restaurant, kukuha ng tissue, ipapatak yung tissue, Panginoon, salamat po sa pagkain, kayo po mag-bless pa nandito sa amen. Dahil ayaw nilang pakita, or ayaw nilang ipakita ng mga Kristiyano na sila nananalangin. Bakit? Hindi pa nila naranasan, or baka tayo yun. Hindi pa natin nakikita sa ating sarili or tayo hindi pa aware na malapit na pong dumating ang Panginoon. Iyan po isang encouragement sa atin na malapit na dumating ang Panginoon at nakakatakot kung tayo datatin niyang naglalahuga sa Panginoon. Kaya po, ating pong makikita ngayong gabi, kung bakit po sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ano po ang mga reason kung bakit po tayo mananalangin, ano ang mga dapat laman ng ating panalangin, at ano po ang pinaka-application ng bakit po tayo dapat manalangin walang patid. Yan po dapat isa nyo na yung memory verse. Paghapon, pray without ceasing. Napaka-ikli na po niyan. Punta na po tayo sa point number 1. At nakita ni Kuya Eric aking outline. Sabi, alalahanin na sa Hades. Medyo mahaba po ito. At sana atin pong matapos. Tayo lang po hanggang midnight kaya kayo po yan. Why we should pray without ceasing. Anong dahilan? Bakit ka mananalangin walang patid? Meron po kasi dahilan yan Hindi naman basta-basta tayo nanalangin. Hindi tayo maisipan lang or nakasanayan or dahil baptist ka kaya ka nanalangin. Ang dahilan kung bakit ka dapat manalangin walang patid. Number 1, because we are saved. Ating patuloy na babalik-balikaan ang ating pong kaligtasan. Sabi nga ng kanta na, were it not for grace. Nasaan ka kaya ngayon? Ikaw kayo nasa prayer meeting ngayon kung hindi ka nakaligtas? Baka tayo ay nasa bahay or baka tayo mga patay na. Kung hindi po tayo naligtas ng Panginoon at napakalaking biyaya po yun ng Panginoon. Basahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 and 10. Sa English po, pakibasa po ng aking mga nasa kanan. Sige po, verse 9. Ready now? Read. Verse 10 po, lahat po na nasa kaliwa. Kung bakit ka mananalangin sa Panginoon ay dahil kay ligtas. Hindi mo kaya manalangin sa Panginoon kung pwede ka manalangin sa Panginoon pero hindi niya tinatanggap ang panalangin mo. Pero salamat kung bakit ang rason at pinakababalik at pinakaugatan mo kung bakit ka mananalangin dahil kayo ligtas. Naranasan mo yung kaligtasang ibinigay po ng Panginoon. Sabi diyan sa verse 9, sapagkat tayo hindi niya itinalaga sa Diyos sa galit, hindi na tayo pa impyerno. Hindi na tayo makakaranas ng tribulation. Kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung paanong yung andro dating makasalanan na iniligtas ng Panginoong Sus. Yung dating ikaw na makasalanan na iniligtas na po ng Panginoong Sus. Salamat sa Panginoon na yun po yung ating naranasan. Sabi ng verse 10 na namatay dahil sa atin. Sino ka tayo para tayo kamatayan? Hindi nga natin kayang mamatay para sa ating kaaway, sa ating katabi. Tingnan nyo nga po inyong katabi kung kaya nyo mamatay para diyan. Baka tayo magka-pitpitan hindi natin kayang mamatay para sa ating katabi. Pero isipin niyo po, ang Panginoong Sus ay namatay para sa atin. Nakaaway niya, na ayaw sa Diyos, napalayo sa Diyos, na walang time sa Diyos, at busong sa Panginoon. At ang Panginoong Sus ay nagkatawang tao para sa iyo ay mamatay. Isipin niyo po yung biyaya ng Panginoon na meron po tayo.
na hindi naman natin deserve, kaya nga grace unmerited favor. Hindi karapat-dapat, hindi naman tayo mabait. Kayo ka po yung mabait. Kilala po natin ating sarili. Kung ako po titingnan, ako hindi po kaligtas-ligtas sa Panginoon. I-record lamang po ang aking iniisip, baka wala, ako yung magbigti na diyan, kung yung papanoorin lahat ng aking iniisip. Pero salamat na tayo po inaligtas ng Panginoon. Tayo po inaligtas ng Panginoon, na tayo'y hindi na at wala na sa kaparusahan na naghihintay po. Salamat. Na tayo hindi kakaba-kaba ako saan pupunta pag ako namatay. Salamat po sa Panginoon. Ang Thessalonian Church po ay nananalangin na, pero patuloy na pinapalahan po ni Paul na patuloy na manalangin. Dahil sa po dyan, ang tanong po nila, paano yung mga namatay na? Pero binigyan po sila ng assurance sa verse 10, verse 11, dahil dito kayo ay mga pangaralan at magpatibayan sa isa't isa na inyo nagaya ng inyong ginagawa. Salamat po sa Panginoon na kung bakit tayo mananalangin, tayo po yung mga ligtas. Yun po yung patuloy na babalik-balikan sa pang-araw-araw po nating buhay. Kung bakit ka ngayon ay nasa prayer meeting, kung bakit nagiging blessing ay yung pagbabasa ng Biblia, kung bakit ka mananalangin, kung bakit ka magbibigay, kung bakit ka nagmamahal, ay dahil kayo naligtas. Ating pong balikan. Asan na po kayo patuloy po natin maging blessing sa atin at maging dahilan natin kung bakit patuloy tayo magpapatuloy at mag-iintay po sa Panginoon. Kasarap na tayo nag-iintay, hindi tayo yung kakaba-kaba. Salamat at tayo nag-iintay na lamang po sa pagbabalik ng Panginoon. Atin pong tingnan din kung paano tayo manalangin dati. At kung nananalangin nga ba talaga tayo dati. Kung babalikan natin ating dating buhay, meron dito mga nagbabasa ng pasyon, may mga magdadasal, may mga nag-uuli at nagbabasa ng kanilang binabasa pauli-uli, kainitan, or kaya nagpe-penitensya, nagbabasa paulit-ulit na panalangin. Ikaw yun. At ilan sa atin yun? Iyong balikan ng iyong buhay dati, ikaw ay dating ganun manalangin. Walang kakwenta-kwenta ang iyong pinapanalangin, paulit-ulit, at gusto na namang magpa-impress sa Matthew chapter 6 verse 5 po, ipinakita po dyan na ang mga Pariseo gusto lagi sa may tabi ng daan manalangin, or kaya sila sa mga sikat na lugar doon na nanalangin, or ang kanilang panalangin paulit-ulit, at ganun din po tayo dati. Kung inyong pong babalikan ang ating mga buhay, at kung tayo hindi nananalangin dati, tayo mga mangangantsaw na mga nananalangin dati. Pagkakagaling ng mga baka, kayo lumumpas sa langit. Ay, baka yan, ano? Baka kayo ay maging santo niyan. Ay, father! Ay, mother! Or brother! Kung tayo dati, ako po, sa aking karanasan, ako dati naatin ng Flores de Mayo. Pero alam ko kung kailan lamang may paparenda. Sa ako lalabas, pag may busa na. Alam niyo yung busa, yung, yan, merendahan na. O ang ginagawa namin, binabato namin yung chapel ng... Kami mga, nakabasa kami ng bintana ng chapel, kami yung namamato pag mayroong Flores de Mayo. Hindi po, ako bibinagan ng Panginoon. Salamat at naligtas. Kaya po salamat sa Panginoon na tayo po yung mga naligtas. Tayo yung mga magdadasal, mga mangangantsaw. Pero salamat, tayo po yung tinatanggap na ng Panginoon ang ating pong mga panalangin. Salamat po sa Panginoon na tayo po inalis niya sa ating pong mga walang kakwentang-kwentang panalangin. At salamat, tayo binalik po ng Panginoon para po tayo ay ibanalik at iniligtas po ng Panginoon para po manalangin sa Kanya. Kaya po ating babalikan palagi yun. Huwag kayong aalis at huwag niyong aalisin yung ating pong pundasyon. Kung bakit po tayo manalangin ng walang patid. Tayo po yung mga ligtas. Yan po din po kasi yung hugot ng Thessalonian Church Kung bakit po sila patuloy nanalangin dahil po sila yung mga ligtas. At sana ganun din pong hugot ng mga taga-JEBC. Kung bakit po tayo mananalangin dahil tayo mga ligtas. Yan, number 2. Para po ating... Number 2, kung bakit po tayo dapat manalangin. It is sovereign God's command. Amen. Ito po yung utos ng Panginoon. Verse 17, ating pong recite na lamang, pray without ceasing. Bakit po yung sinabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians? Dahil ang panalangin po yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ito yung utos po ng Panginoon. Hindi po ito utos lamang ng ating pastor. Hindi po utos lamang ito ng mga worker or utos lamang ng kung sino. Ito ba yung utos ng Panginoon na nagligtas sa iyo at sa akin? Kung bakit ka mananalangin, ito yung utos ng Panginoon mo. Nang sinasabi mong Panginoon. Sabi nga sa tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo ginagawa ang sinasabi po ng Panginoon. Baka tayo ay, kung bakit lang nananalangin, inakasanayan, or may nakatingin sa sister, nakatingin si brother, kaya tayo nanalangin. Pero ang pinaka-dapat hugot po talaga natin, number 1, because we are saved. Number 2, because it is sovereign God's command. Ito po yung utos ng
Panginoon, tingin niyo po pag ang nag-utos sa inyo inyong mahal, hindi po mag-asawa, pahugas naman ng plato. Ano pag hugas? Ano pag labas? Sino pa naman hugasan na yan? Ano pag, bakit? Ang nag-utos sa inyong mahal. Pag ang inyong, yung dearest, inyong kamag-anak or inyong pinapa-impresan, pinag-e-impresan ng inyong nag-utos sa inyo, miski yan imahirap, I can do all things. Bakit? Mahalin niyo eh. Or gusto ninyo, or pabor sa inyo ang kanyang inutos. Ganun din po. Kung bakit tayo mananalangin, dahil ito'y utos ng ating minamahal. Mahal po tayo ng Panginoon. At sana mahal din natin siya. Ating patuloy na mahalin po ang Panginoon para ating patuloy mag-spend po tayo ng time pakikipag-usap po sa Kanya. Ating pong buksan ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So yan po yung sinabi ng Panginoon ng Old Testament na kayo ay manalangin. Yan po yung utos ng Panginoon sa mga taga-Israel na kayo ay manalangin. Hanapin nyo ay mukha, kayo ay tumalikod sa inyong ginagawang kasalanan at tayo po'y didinggin niya at tayo patatawaran sa ating mga kasalanan at tayo po'y pagagalingin. Ayan po yung mismo ang first interpretation po niya sa Israel at ganoon din po sa atin. Kung tayo po ay lalapit uli sa Panginoon, seeking God for our repentance, tayo palaging lumapit sa Panginoon through prayer. Hindi naman tayo makakalapit sa Panginoon ng gamit si Pastor. Pastor, ako kayo yung panalangin. Ikaw mismo ang mananalangin sa Panginoon. Ikaw mismo ang makipag-usap sa Panginoon. Kahirap na yung meron kang palaging middleman. Ang iyong dahilan kung bakit ka lalapit sa Panginoon ay dahil po yan. Dahil utos po niya. Sabi po dyan, turn from wickedness, I will hear from heaven and will forgive their sins. Alam naman natin, tayo araw-araw nagkakasala. Sabi nga ni Kuya Rewel, gumaling na. Tayo po natin nagkakasala pa din, kaya kailangan po talaga nating manalangin. Ihingi po natin ng tawad sa Panginoon ang lahat nating nagagawang kasalanan. Mahirap na tayo nag-e-enjoy na or tayo nagkakakalyo na sa ating ginagawang kasalanan. Kaya po ang panalangin niyo po yung utos ng Panginoon. Isa pa po sa Jeremiah 33 verse 3. Isa din po yan sa aking memory verse. Call unto me and I will answer thee and show thee great things and show thee great and mighty things which thou knowest not. Isa din po sa assurance natin kung bakit sinabi po ng Panginoon, call unto me. Paano po ba tayo tatawag sa Panginoon? Through prayer. Tayo manalangin sa Panginoon at ang Panginoon ay sasagot. Isa po yung assurance sa atin at isang encouragement sa atin na patuloy pong manalangin sa Panginoon. Ang Panginoon po'y nasagot ng panalangin. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Kasarap sa Panginoon na tayo kanyang sinasagot. Sa ating pong mga panalangin, tingin niyo po pag tayo ay mayroong ginagawa at alam nating meron tayong assurance at alam nating maganda ang kalalabasan at alam nating para sa kabubuti natin ang mangyayari. Kasarap gawin ang isang bagay na yun. Kaya ganoon din po sa ating pananalangin. Ating gawin ang mga bagay na yan, ang pananalangin walang pati dahil po ito'y utos ng Panginoon. At salamat, ang Panginoon po'y nakikinig. Call unto me and I will answer. Sa Matthew 6 verse 9 naman po, ito naman po yung kung paano po tinuro ng Panginoon ang tama pong pananalangin. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10. Verse 10 po, ang sabi po dyan ay, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us from our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yan po yung utos ng Panginoon. Panginoong Jesus nung siya po yung nasa lupa, na tayo manalangin sa ating pong Panginoon. Meron na po yan, napakagandang pattern na po yan para po tayo panalangin. Kaya po sa mga nakikinig, hindi po yung dapat ang ating ipinapanalangin, yan po yung pattern lamang natin sa ating pong panalangin. Hindi dapat natin yan sinasaulo o binabanggit ng palit-ulit. Yan po yung pinakita ng Panginoon. Kayo'y magsipanalangin ganito. Hindi po sinabi ng Panginoon na ito ang ating ipanalangin. Kaya po sinabi diyan, yan po yung utos ng Panginoong Jesus na tayo po yung manalangin. Yung una po, utos sa Old Testament, ngayong hanggang New Testament, utos po ng Panginoon na tayo po ay
nalangin. Matthew 26 verse 41. Ang sabi po dyan, watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Totoo naman po yun. Ang ating pong katawan napakahina. Ako nga po 2 beses lamang hindi kumain. Ako nangangatal na. Pero salamat, ipinakita po ng Panginoon, tayo maging mapagmatsyag at manalangin. Utos po ng Panginoon ng pananalangin. Hindi po yung dahabi lamang ng preaching. Ngayon po 3 months natin pag-aaralan ng pananalangin. Hindi ka dapat manalangin lang ngayon 3 months. Dapat before this natin pong pag-aaralan tayo, dapat po meron talagang private at public pong pakikipag-usap po sa Panginoon. Dahil yan po yung utos ng Panginoon. Ano po sabi? Romans chapter 8 verse 26. Isa po ito din sa maganda po sa atin kung bakit po tayo mananalangin. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Ang ating po kasing mga panalangin ay sari-sari. Pero salamat, meron pong Holy Spirit na nag-guide po sa atin sa ating mga dapat ipanalangin. Kung papaboran lahat ng Panginoon ng iyong ipanalangin, ay delikado. Ay tayo mga panalangin, kung tayo manalangin exaggerated, Panginoon, bigyan mo ako 1 billion, bibili ako ng ganito, ganyan. Pero salamat, itinatama po ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya po kasarap. Ay, hindi ko alam mga ipapanalangin. Meron pong Holy Spirit na magagabi po sa atin pong pananalangin. Kaya po ang pinakahugot palagi kung bakit po tayo mananalangin. Number 1, we are saved. Number 2, it is sovereign God's command. Ito po yung utos ng Panginoon, hindi pong babalik-balikan, na ito yung utos sa akin ng aking minamahal. Kailangan kong kausapin ng Panginoon araw-araw at walang patid. Number 3 po, ating pong makikita dyan, bakit kailangan nating manalangin or anong dahilan, bakit ka mananalangin? Number 3, because it is scripturally supported. Kung akin pong ilalagay lahat ng Bible verses tungkol po sa pananalangin, baka tayo ilagpas na po sa midnight prayer meeting. Sa sobra pong dami. Pero ilan lamang po yan sa ating pong mapapag-aralan kung paano pong itinuro ng Biblia ng ating pinag-aralan 3 months ago, last week, kung gaano kahalaga ang Biblia. At ang Biblia ay salita po ng Panginoon at sa salita po ng Panginoon ating makikita na ang panalangin ay mahalaga. Tayo manalangin ng walang patid. Tayo patuloy na may pag-usap sa Panginoon araw-araw ng walang patid. Atin po titingnan din sa mga ilang verses po diyan. Sa 1 Thessalonians 5 verse 17, pray without ceasing. Pinaalala po ni Paul sa mga taga-Thessalonian church, kayo'y manalangin walang patid. Ipinakita po sa atin, JABC, kayo'y manalangin walang patid. Tayo pong lahat ay manalangin ng walang patid. Bakit? Dahil ito po ay scripturally supported. Ito po ay makikita natin sa ating pong Biblia at ang Biblia po ay ating mapapagkatiwalaan dahil ito po ay salita po ng Panginoon. Kaya hindi ka mananalangin lang dahil sabi ni ano or dahil para magpa-impress. Kundi sa iyong pagbasa ng Biblia, iyong makikita, utos po ng Panginoon at ating talagang makikita sa Biblia na ang pananalangin ay ilang beses pong binabanggit at pinapagawa po sa atin ang manalangin. Tingnan niyo po ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 18. Pakibasa po ng lahat po ng mga lalaki. Ready now? Read. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng pananalangin at daing sa buong panahon. Hindi na sinabi tuwing prayer meeting or tuwing midnight prayer meeting, tuwing Sunday, or tuwing prayer and fasting. Kayo manalangin at dumaing sa buong panahon. Ipinapakita po diyan. Sa una po kasi mga verses diyan po yung pinakita yung ating po mga armor. Meron po diyang helmet, may mga breastplate, may mga belt, may sword. Pero sa huli pong part, ipinakita dyan, manalangin palagi. After masuot ng armor, essential ang panalangin dahil tayo nasa gera ng buhay at hindi pwedeng kampante at mamalag-malag tayo. Baka tayo ay hindi po aware na tayo talaga nasa gera. Hindi gerang physical or meron gera talagang literal. Pero po tayo nasa battle dahil po tayo ay
meron pa ding old nature, ating mga kasama yung mga unbeliever pa din. Wala pa po tayo sa langit, tatandaan niyo po yan. Wala pa po tayo sa langit. Merong battle tayong pinaghahandaan. Anong panlaban natin dyan? Ating galing, ang ating talino, ang ating mga kaalaman. Ang sabi po dyan, tayo manalangin. Yun po ang isa sa pinaka-essential ng ating pong paglaban sa mundo pong ito. Ang ating pong panalangin sa Panginoon. Ang sa verse, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi po dyan, ano mo ba sa kanya lang, lalaki? Mga babae naman po, ready now? Read. Yan po yung ating mga pagtalakayan din, pero ating pong banggitin lamang po dahil yan po ay scripturally supported, and the peace of God, tama ka po? Verse 6 po. Verse 6. Yung previous verse po. Yan. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made unto God. Yung pong be careful for nothing, ang ibig sabihin po dyan, huwag kayong mag-alala. Napakadami po natin ipag-aalala. Tayo nga po anong ating bigas bukas, anong pambaho natin bukas, ano kaya ang business natin bukas, ano kaya ating gagawin, ano kaya buhay pa bukas, ano kaya plano sa akin ng Panginoon. Pero ang sabi po ng Panginoon, be careful for nothing. Paano natin malalabanan ng ating pong pag-ala-alala? Pag-ala-alala. Paano po natin mapapaglabanan ng ating pag-ala-alala? Be careful for nothing. Sabi po dyan, ang panlaban po natin sa ating mga inaalaala ay ang panalangin. Ito pong ating comfort po diyan. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Okay po? Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Sabi nga, para tayong puzzle na binubuo ng Panginoon. Hindi natin maintindihan, ano yung balak ng Panginoon saan dito? Or para tayong isang plano na hindi natin maintindihan, pero ito pong inyong tatandaan palagi kung bakit huwag ka mapagod, kung bakit ka mananalangin walang patid, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Huwag nating unahan ng Panginoon. Sabi nga na sa preaching na aking natandaan, ikaw ay nasa baba, ang Panginoon ay nasa tuktok. Hindi mo, ano kayang aking dadaanan dito? Parang kahirap pero ang Panginoon ay nakatingin na mas mataas. Alam niya ang iyong dadaanan, at ito pong maganda, ang Panginoon po ay palagi nating kasama. Be careful for nothing. Yan po ay simpleng word lamang po, pero mahirap ipamuhay yan. Sabi nga, be careful for nothing, pero pag nandoon ka na sa scenario yun, mahirap na. Kaya po ito'y paalala pa uli sa atin. Dahil tayo po'y makakalimutin na huwag kang mag-alala kundi ikaw ay manalangin. Madami na pong sinagot ang Panginoon na ating pong mga panalangin. Isa po sa Romans chapter 12, verse 12. Ang sabi po dyan, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Kung bakit po tayo mananalangin? Dahil una tayo mga ligtas. Ito po yung utos ng Panginoon. Number 3, because it is scripturally supported. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 12, continuing instant in prayer. Maging masaya sa pag-asa. Tayo po yung maging masaya na tayo po yung mayroong pag-asa. Hindi tayo luhaan na hindi to parang ay maganda yun nasa malaki-laki. Sabi more chances of winning, hindi ganun. Tayo ay nasa lemadong tayo. Hindi tayo dapat kabahan. Tayo po yung magsaya na meron po tayong pag-asa, lalong higit sa kabilang buhay. At nung last Sunday po ating pinag-aralan kung anong lugar na nag-iintay sa atin. Napakaganda. Sabi nga, wala pang napakagandang lugar dito sa lupa. Ang iyahambing natin sa langit. Kaya po, rejoicing in hope. Sabi po yan, tiisin ng kahirapan. Pareha naman pong mahirap. Ikaw ay malayo sa Panginoon at ikaw ay malapit sa Panginoon. Pareha naman naghihirap. Ang masarap, ikaw ay naghihirap na malapit sa Panginoon. Kahirap na ikaw ay nararanasan ng iyong kahirap na nararanasan mo ang mga bagay na nararanasan mo ngayon dahil ikaw malayo sa Panginoon. Ang Panginoon po ay namamalo. Ang Panginoon po ay nagpapaalala. Sabi nga lagi sa preaching, masakit mamalo ang Panginoon. Pwedeng libo, pwedeng buhay. Kaya po ang sabi diyan, be patient in tribulation. Tayo po yung maging matiisin. Kasarap na tayo nagtitiis na meron tayong dahilan kung bakit tayo nagtitiis. Meron kasi tayong dahilan kung bakit natin ipagpapatuloy yun. Meron po tayong hope sa Panginoon. Kung bakit tayo mananalangin,
Nang walang patid, because tayo manalangin, tayo magsaya sa ating pag-asa, maging matiisin sa ating paghihirap, at maging matsagain po sa panalangin. Alam niyo po bakit sinabi niyang be instant in prayer? Kung bakit natin kailangan tsagain? Mahirap po manalangin. Sino po dito ang nadadalan manalangin? Pag sa ulado ng prayer, madali. Pero alam niyo po, once na pumikit na, nag-i-start na ang battle. Lalo po sa umaga. Alam niyo po sa umaga. Or sa gabi, pag pikit mo, amen, umaga na. Nag-i-start na ang battle. Kayo po yung manalangin na kayo inasa isang... Pag once na kayo pumikit, nag-iisimula na po ang battle po natin. Kaya po sabi dyan, tayo po yung maging matsagain sa panalangin, hindi po madaling manalangin. Pero salamat, meron tayong dahilan kung bakit po tayo manalangin. Dahil tayo mga ligtas, ito po yung utos ng Panginoon at ito po yung sinabi ng Biblia na ating mapapagkatiwalaan. Last verse po sa scripturally supported, Colossians chapter 4, verse 2. Sabi po sa Colossians chapter 4, verse 2, pakibasa po ng lahat po ng mga married. Sige po. Sabi po dyan, continue in prayer. Hindi po dyan, continue in pag-aalala. Or continue sa inyong ginagawa. Sabi po dyan, kayo magpatuloy sa inyong pananalangin. Kung kayo nananalangin na, magpatuloy. Hindi pa sapat ang iyong ipinapanalangin. Napakadami mo pang ipagpapanalangin sa Panginoon. Napakadami pa po nating answered prayer. Tingnan niyo po, pag binabalik yung ating sobre, napakadami pa. Meron pa nga po nakikita mga member na patuloy pinagpe-pray ang kanyang unsaved loved ones. Patuloy na pinagpe-pray ang kanilang health. Patuloy na pinagpe-pray na sila maging matapat sa Panginoon. Kaya po sabi dyan, manatili kayong palagi saan? Sa pananalangin. Commandment po ni Paul sa mga taga-Colossae na maging alert at magpasalamat. Ang manalangin na mayroong pagpapasalamat. Kung bakit po tayo patuloy na mananalangin po sa Panginoon? Dahil po yung utos ng Panginoon, at tayo po inuutosan niya na tayo manatili, at ito po yung sinusuportahan ng kanya pong mga salita. At ang kanya pong salita ay mapapagkatiwalaan. Hindi yan nahugot lamang ni pastor kung saan, hindi yan nahugot ng ating pong napag-aralan kung saan man, or na-google, or kung ano man. Yan po ay galing sa Biblia ang napatunayan na. Ay, ako po yung mas tiwala sa Biblia ang aking pinanghawakan kaysa sa mga sabi-sabi. Ako po'y mas tiwala sa Biblia ang aking pinanghawaan kaysa mga sinasabi ng balita. Ako'y mas tiwala sa Biblia. Kaya po ako'y dapat manalangin walang patid. At ganoon din po tayo. Tayo po'y manalangin walang patid. Ang dahilan, kung bakit po tayo manalangin, number 1, because we are saved. Tayo po'y ligtas. Number 2, because it is sovereign God's command. And number 3, it is scripturally supported. Ito po'y sinabi po ng Biblia. Then, anong pong ating bakit naman, or anong laman ng ating mga panalangin walang patid? Ano dapat ang laman niyan? Ano ang mga dapat nating laman ng ating panalangin kung bakit tayo hindi mapapagod, kung bakit tayo magpapatuloy, kung bakit dapat natin palaging gawin ang pananalangin? Ano po ang dapat yan? Itama po lang palagi natin, what to pray without ceasing. Tama ka po? Ang grammar. What to pray without ceasing? Ayos na yan. What to pray without ceasing? Ano? Basta po Tagalogin nyo na lang para nyo maintindihan. Ano? Ang iyong pananalangin walang patid. Baka tayo nanalangin lang talagang paulit-ulit. Ba't paulit-ulit yan? Bakit yan paulit-ulit? Bakit mo yan patuloy na iniluluhod sa altar? Bakit mo yan patuloy na sinasambit? Anong dahilan at anong dapat ang laman niyan? Sabi po diyan sa part po ng instruction ng ano po ang dapat nating panalangin. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, or sa talakayan po ng 1 Thessalonians, malapit na po dumating ang Panginoon. So, ang 1 Thessalonians po ay nasulat, sabi po sa mga Bible, study Bible, AD 52. Ilang years pagkatapos pong umalis ng Panginoon. At ang sabi nila, sabi ng Biblia, malapit nang dumating ang Panginoon. Yung po yung AD 52, tayo po yung nasa AD 2024. Ilang years na po nakalipas at patuloy po nating sinasabi na malapit na pong dumating ang Panginoon. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Anong kanyang dadatnan sa atin? Kasarap na tayo datnang niyang tayo nakaload sa ating pananalangin. Or kaya mahirap na tayo datnang niyang tayo nagluluhagi sa ating mga kasalanan. Or tayo nagpapabaya. Or tayo ay walang pakialam sa ating pananalangin dahil hindi pa naman dadating ang Panginoon. Pero pinaalala,
kung paanong malapit na sa time ng Thessalonians, mas lalong malapit na po sa ating kalagayan. Ngayon, kayo na po sa ating instruction, nakita niyo na po yung mga evidence na malapit na pong dumating ang Panginoon. Tayo po'y magmalay. Malapit na pong dumating ang Panginoon. At patuloy tayong paalalahanan ng kanyang mga salita na habang di pa dumadating ang Panginoon, datnan niya tayong nananalangin. Tayo po'y datnan niyang nananalangin. Napakadami nating dapat ipanalangin. Mauubos po ang oras natin kung ating iisa-isahin. Ating pong tingnan sa chapter 5 kung sino at ano ang mga dapat nating ipanalangin sa Panginoon para magkaroon tayo ng makabuluhang panalangin. Hindi sobrang haba na nagpapa-impress or sobrang ikli na nagmamadali, kundi isang panalangin na kalugod-lugod po sa Panginoon. Baka kasi without ceasing nga, pero yung laman naman nating prayer, wala din kwenta. Ano yung mga dapat nating ipanalangin? Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 5. Isa din po dyan, be careful what we pray for. Ulitin ko po, mag-iingat ka sa iyong mga ipinapanalangin. Sabi nung isa ko napanood nung isang araw sa Facebook, sabi nung kanyang panalangin, Panginoon, ako hindi uli nakakabisita sa aking pamilya, sana po ako'y makabisita uli. Alam niyo, after niya manalangin, meron tumawag sa kanya, Utoy, namatay ang inay, umuwi ka na. Yun ang sagot ng panalangin sa kanya. Sabi niya, Panginoon, sana po kayo makauwi sa amin. Ang ginamit ng Panginoon para siya makauwi, namatay ang kanyang ina. Kaya po sabi diyan, be careful what we pray for. Pag tayo nanalangin na tayo maging patient, hindi naman tayo bibigyan, papatak ang patient. Ito na, ang paghihintay. Bibigyan ka ng taong uubos ng iyong pasensya. Bibigyan ka ng mga pagkakataong susubukan ng iyong pasensya. Sasabihin mo na, Panginoon, ito ba yung iyong sagot sa aking panalangin? Nananalangin tayong Panginoon, ako yung iyong patatagin. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng katatagan. Oh, ito anak, ang katatagan. Hindi ganun. Bibigyan ka ng mga pagkakataong masusubok ang iyong katatagan. Okay po? Kaya be careful what you pray for. Kaya dapat tama po ang ating panalangin. Number 1, ano mga dapat natin? Pray for the shepherd of our soul. Atin pong ipanalangin ang mga namumuno po sa atin or ang namumuno po sa atin. Especially ang ating pong Pastor Eloy. Okay po, dito sa aking Biblia, nakasulat dito. Sa verse 12, datapot ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Nakasulat po sa Biblia, we love you, Pastor Eloy. Pastor, kayo po yung aming mahal. Kayo po yung palaging kasama na aming panalangin. Amen. Tayo po ba nagpapasalamat na meron tayong pastor? Amen. Tayo po ba nagpapasalamat na si Pastor Eloy ang ating pastor? Amen. Kaya kung isang way para tayo magpasalamat sa Panginoon, siya po yung ating ipanalangin. Amen. Atin pong sama sa panalangin palagi ang ating pong pastor. Patuloy na pasalamat at hamon sa atin na tayo palaging pinapanalangin ng ating pastor araw-araw. Kaya po ba natin yon? Na tayo isa-isahin? Ipanalangin. Tayo nga sa ating mga personal prayer requests, hindi natin minsan maisa-isa. Pero salamat, meron po tayong pastor na araw-araw nananalangin para sa iyo. Na miski hindi mo na siya ipinapanalangin ka pa rin niya. Kaya po isang bilang way na tayo magpasalamat sa Panginoon, magpasalamat sa ating pastor, isama natin sa ating mga panalangin. Sabi po dyan, malapit na po dumating para tayo ay hindi mag-pray sa ating pastor. Malapit na. Tayo kayo dadatan ng Panginoon na tayo nananalangin sa ating pong pastor. O baka tayo meron pa din sama ng loob. Or tisod pa din. Or may tampo pa din. Ano po yung madalas kong prayer? At sabi nga, magkapit-pitan naman ng itlog. Ito po yung palagi kong prayer sa Panginoon. Panginoon, wala namang imposible sa'yo. Sana palakadin mo po ang aking pastor. Opo, magkapit-pitan man. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala namang imposible sa'yo. Sana po makalakad pa si pastor. At yung panalangin ko na mula noon hanggang ngayon. Kung tayo po yung mananalangin ngayon, nasabay-sabay, at ganoon natin panalangin, ay hindi po natin alam. Call unto me. Baka makapatak, pastor, yan ang inyong answered prayer. Or, naka-JNT. Pero hindi po, yan yung nakakatawa, pero yan po yung aking panalangin sa Panginoon. Tayo ang nananalangin ng mga imposible. Sa atin, imposible. Pero sa Panginoon po hindi. Yan po ang aking panalangin sa aking pastor, na ang Panginoon, na ang ating pastor ay patuloy pong gamitin sa aking buhay. At pwede pong mayroon po kayang kasagutan yon na ang pastor po ay ating mapalakad. Sa akin pong pag-search sa Google, dahil ako habang ay pinananakan, nag-search sa Google, meron pong way para mapalakad po ating pastor, worth 4 million plus. Oh. Pero Mel, 1 million sa'yo ha. Or Sir Jay, 2 million. At pwede na.
Meron ng kasagutan na ang panalangin. Pwede na makalakad ating pastor. Yun po ang ating panalangin dapat. Yan po isang specific na pinapanalangin ko sa ating pastor, sa ating mong pastor, pero meron pa po tayong higit na kaya pang ipanalangin sa ating pastor. Masarap po kasi isama ang ating pastor sa ating panalangin. Bakit? Siya po ang ating espiritual na tatay. Tingnan niyo po ang inyong mga tatay, inyong ipinapanalangin. Bakit? Mahal niyo po ang inyong tatay. Kung si pastor po ang ating tatay, espiritual, siya po yung ating ipanalangin. Tingnan niyo po yung sabi niya ng verse 12. Pakibasa po ng verse 12 ulit sa English. English po. Yan. Ready now? Read. Sabi po dyan, ano ang mga dapat nating ipanalangin po sa ating pastor? May mga personal prayer requests po ating pastor. Pero anong dapat nating malaman? O ano sabi ng Biblia? Ano ang dapat nating ipanalangin sa ating mga pastor? Number 1, subpoint po ng to pray for the shepherd of our soul. Number 1, to know Him. Ay, kilala ko yung pastor. Si Pastor Eloy, ay Pastor Rosello, Barola Comia. Yun po ba lang ba ating kilala sa ating pastor? Siya po ba yung ating totoo ng kilala? Kilalanin po natin ang ating pastor na siya ay tao din na mahina at kailangan din ng panalangin. Si pastor po ba yung aminado mahina din? Aminado. At lahat po tayo aminado. Tayo tao din. Si pastor ay tao din. Kung ikaw ay nasasaktan, ang ating mong pastor ay nasasaktan din. Kung ikaw ay nanghihina, ang pastor po natin nanghihina din. Kung ikaw ay nakakaranas ng persecution, nakakaranas ng mga bagay-bagay ng iyong battle, ang ating mong pastor ay meron din. Sabi nga, bago pa dumating sa iyo ang iyong mga battles na yan, yan ay unang naranasan po na ating pastor. Kaya napahalaga na ating pastor ay ating pong ipinapanalangin. At paano? Siya po ay ating kilalanin. Mas magiging blessing po siya sa atin kung siya ay ating kilala. At kung anong kalagayan niya sa ating church. Si pastor po ang ating pastor. Hindi po ang mga worker, hindi ang kung ano man, kung sino man. Ang ating pong pastor Eloy, ang pastor po ng God is Able Baptist Church. Ating mong kilalanin siya. At siya po patuloy na magiging blessing. Tingnan niyo po ang isang kilala, tingnan niyo po ang isang tao pag inyong kilala. Hindi kayo basta-basta nagsasabi ng mga kung ano-ano. Kilala niyo yun eh. Hindi kayo basta-basta naninira. Bakit? Kilala niyo yun eh. Hindi kayo basta-basta nagdidesisyon. Bakit? Kilala niyo ang isang tao. Kaya mahalaga po na kilalanin po natin ang ating pastor. Para siya ating mapanalangin, siya po dapat ay ating kilala. Alamin natin kung ano ang kanyang mga pangailangan, ano ang kanyang mga pinagpe-pray, ano ang kanyang mission, ano ang kanyang vision, ano ang kanyang goal. At sana po kung anong goal ng ating pastor, i-goal din natin. Kahirap na ang pastor lang natin na nag-goal, ang mga workers lang. Dapat po ang goal ng bawat isa ay goal po nating lahat. To know Him. Ito po yung inyong gawin ay panalangin na maging blessing ang preaching bago mag-start. Ito po yung lagi kong pag-apoy bago umatin ng worship service o pag-apoy atin ng ating preaching, Panginoon, maging blessing sa akin ang iyong tagapangaral. Ang ating mong pastor. Inyo pong itarayan at kayo na pong mag-testimony kung ano nang pinagkaiba ng hindi ka nanalangin bago ka makinig at kung ano naman nangyari nung ikinanalangin bago ka makinig. Mas naging blessing po. Yan po yung subok na. Na may iyong pinalangin muna, dahil iyong pinalangin eh, handa na ang iyong puso na ano man ang iyong marinig, ikaw man itamaan, o ikaw man yung tinutukoy, hindi ka masasaktan. Dahil inihanda mo na ang iyong puso na Panginoon, ihanda mo ang iyong sarili sa akin pong pakikinig ng iyong mga salita. Siya po yung ating kilalanin. Ano pa pong mga bagay kung bakit po natin siya pananalangin? To esteem Him. Hindi po yung wag na. Hindi po yung esteemer. Verse 13, pakibasa po na sa inyo po ulit, na sabay-sabay. Verse 13. Yan, sabi po ng Tagalog, at inyong lubos sa pakamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Malapit na po dumating ang Panginoon para tayo malapit na po dumating ang Panginoon para tayo maging matampuhin pa pag natatamaan. Malapit na po dumating ang Panginoon tayo maging matampuhin pa. General po palagi yung preaching at salamat kung tinatamaan tayo. Amen. Salamat, Pastor. Ako yun eh, parang ako yun. Dati nung ako may ginagawang kasalanan at ako tinatamaan, yup. O, hindi makatingin. Ay ako yung tinatamaan, pero salamat na ako yung pinapatamaan doon para sa akin ang message na yun at ngayon, meron naging progress sa aking buhay.
Ako'y nagpapasalamat na ako'y tinatamaan sa preaching. Ganon din po sana tayo. Malapit na po ang dumating sa Panginoon para tayo maging matumbin. Ay, ako na naman yan, tinutukoy. Ay, para sa akin naman ata, naka-attend pa. Pero kung atin pong ipinagpe-pray na sila'y ating mahalin, ang ating pong pastor ay ating mahalin, tayo matamaan, tayo walang tampong mararamdaman. Tayo po ba'y walang sama ng loob sa ating pastor? Tayo po ba'y walang sama ng loob sa ating pastor? Ano pong amen na yun? Meron po bang amen na may sama ng loob? Or sana po'y wala? Nakakamay pa po tayo sa kanya. Nung ako po'y kwento po palagi, pag nung ako po'y may kasalanan, pagbawa ni pastor dito, ala, sipult na doon. Wow. Anong kamay-kamay? Wala. Makita ko dito si pastor, kita ko, lipad. Bakit? Meron akong ginagawang kasalanan eh. Meron akong, alam kong, discern ako ni pastor. Na alam ni pastor na meron akong ginagawa. Discern po tayo ni pastor eh. Pagdating pala dyan sa pintong yan, parang sister lamukot ang muka. Alam po na pa, yun? Tayo po'y kumakami sa kanya. Paano pag dumating ang Panginoon habang pinagchichismisan natin ng ating pastor? Di ka po'y nakakahiya. Habang tayo nagchichismisan, at dumating ang Panginoon, huli ka balbon. Di ka po'y nakakahiya. Pero salamat, na tayo po'y datnan ng Panginoon na nanalangin para po sa ating pastor. Sila'y ating pakamahalin dahil sa kanilang mga gawa. Napakalaki. Ako tinatreasure ko na wala ako dito sa simbahan ito at hindi ako naligtas kung walang ginamit na Pastor Elio sa aking buhay. Si Madam po mismo ang ginamit sa akin, pero alam kong si Madam ay nakakilala dahil may nag-share sa kanya at babalik yan kay Pastor Eloy. Kaya po ating pasalamatan palagi at ating mong ipanalangin. Tayo po'y maging kabawasan na sa isipin ng ating pastor at maging katulong na niya. At isa na po dyan ay ang pananalangin. Kahirap na tayo mga members pang isa sa kabigatan ng ating pastor. Kahirap na tayo isa pa sa mga part na dapat pang iniiyak ng pastor sa kanyang panalangin. Tayo po'y maging kabawasan na. Tayo maging katulungan na. At paano tayo makakatulong? Tayo po'y lumago sa Panginoon at sama-sama ang manalangin. Pray without ceasing. Yan po yung mga isa po, to have peace with Him. Verse 13. Sabi po ng verse 13 sa Tagalog, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Baliktad pala. Ay pong nabasa pala yung parang mga nauna pong paliwanag do sa to peace with Him. Sorry po. Yung pong mga bagay na yun, kung bakit po tayo dapat ay merong hindi magiging matampuhin, kung bakit tayo wala dapat sama ng loob sa ating pastor, kung bakit tayo magiging part niya sa ating panalangin, ay dahil meron po tayong kapayapaan sa Kanya. Wala po tayong sama ng loob po sa ating pastor. Ang palawagan po dun to esteem with Him, yung paano po natin mamamahal ang ating pastor. Mahal po ba natin ang ating pastor o mahal lang natin sa salita? Ay, pastor appreciation, Pastor, we love you. Pagdating naman ng linggo, ano nangyari? Nakasibangot, sa messenger pinagchichismisan, may mga backstabber, pero pag linggo, Pastor, we love you. We appreciate all you do. Sa salita lamang. Pero atin pong pinakita dyan ng verse, to love Him. Yung ating, balik po tayo sa second point. To esteem Him. Or sila po, ang ating pong pastor ay ating mahalin. Isang way ng pagpapakita ng pagmamahal sa pastor ay ang pananalangin sa kanya. Tingnan niyo po yung verse, Hebrews chapter 12, verse 7 and 17. Hebrews 12, tama po. Hebrews 12, verse 7 and 17. If you endure, chastening God dealeth with you as with son, for what is son? Hindi po yan. 13. Atin nga siyang labas. 17 po pala, hindi kasama 7. Typo. Verse 17, ang sabi po sa verse 17, For you know how that afterward, when he would have inherited... Hebrews 13. Sorry po, kalaki verse 13. Sorry po. Kasama to sa pagpapasting, nakakalimot. Sabi po ng Hebrews 13, verse 17, Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kay pasakop sa kanila, sapagkat pawang nang agpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito din ninyo,
mapapakinabangan. Ang sabi po dyan, magsitalima kayo at pasakop sa mga namiminuno. Paano po natin mapapakita yun? Alalahanin po natin ating pastor. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing prayer meeting, ating mo palaging alalahanin po ating pastor. Kaya nga po kayo natutuwa sa ating church, pag may birthday po ng celebration ng ating pastor, walang mintis. Lagi merong surprise, merong palaging nakahanda. Bakit? Ating pong inaalala at yun po isang blessing sa atin. Yun po yung nagiging blessing din po sa atin na ating inaalala ang ating pong pastor. Nasa langit po ang sukli niyan. Gusto niyo ka pong kunin na. Ang sabi po dyan, ano pa pong sabi? Pag siya po yung ating pag may birthday, pag appreciation, ay walang mintis. As sa mga member, sa ating pong pastor, mayroong pa-laptop. Ako po natutuwa, pag ako yung inapunta sa mga ay, ano po ang kay pastor, inyo pong padala. Yun po yung simple lamang ang bagay, pero yung isa pong way ng pagpapakita, inyo pong inaalala ang ating pong pastor. Amen. Yun po yung simple lamang na meron, ay, ano po ang kay pastor, padala na lamang po, at siya hindi nakarating. Hindi yung, ay, hindi na pa si pastor, hindi siya magutom. Hindi po ganoon. Ating alalahan ng ating pastor. Lalong higit po, sa kanya po mga ginagawa para sa atin. Meron pa laptop at meron pa sa lubong. Pag nagpupunta sa Baguio, meron pa sa galing kami po sa ganito, ganyan. Hindi yung nakapunta ka at nakabalik na hindi man lang nalaman ng ating pastor. Hindi ka po, kasarap na tayo, salamat na tayo naalaala ng ating pastor sa lahat ng kanyang mga panalangin. Kaya po dyan, sila yung nagpupuyat sa inyong kaluluwa na parang sila ang mga susulit. Parang sabi, parang ating pastor, para naman sa atin yun eh. Pero ginagawa pa rin po ng ating pastor. Dahil yun po ang kanyang tungkulin na binigay po ng Panginoon. Kaya po ang sabi dyan, kung bakit natin ipapanalangin ang shepherd of our soul, at kung paano, to know Him, atin po kilalanin, to esteem Him, atin po pakamahalin, at to have peace with Him. Tayo po yung magkaroon ng kapayapaan sa ating pong pastor. Number 2, ano po ang mga dapat pa natin ipanalangin, or why, or what should be our pray without, tama? Ben? What to pray without ceasing. Number 2, pray for the saint. Yan. Hindi po yung manalangin sa santo ha. Sabi po dyan, malapit na po dumating ang Panginoon. Tayo po ba may pakay sa ating kapwa members at Christians? Or tayo wapakils pa din? Tayo po talaga meron talagang pakay sa ating mga kapwa? Lalong higit sa ating mga kapwa members. At mga kapwa Kristyano. Kapag po ba may nag-chat sa JABC prayer request, anong atin naging? Or baka nakamute ang prayer request sa atin? Or nakasin lang? Or mapalike lang, magpo-post ka lang din emoji naka-appear. Ayos na, ipanalangin ko na. Ching! Hindi po ganun. Ang sabi po dyan, sa verse 14 and 15, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, ng inyong palalahanin ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahinang loob, alalayan ang mga mahina at maging mapagpahinood kayo sa lahat. Yan po yung part ng prayer para po sa ating mga kapwa. Sila po yung ating ipanalangin. Isa din po ito sa maganda niyo po maging practice at ito po yung pinapractice ko na patuloy kong pinagpipray sa Panginoon. Na kapag ako'y nananalangin sa pagkinan, nababanggit ko minsan, sana magpalaging mabanggit, na sana po Panginoon, kung anong meron sa aming biyaya na sa aming hapagkainan, ay meron din lahat ang JABC members. Na sana kung ano pong merong tinatamasa ko, yung natatamasa din sana ng aming mga kapwa members. Na kung kami merong ditong biyaya na sana po sila meron din. Sila po yung ating alalahanin. Dapat tayo, sabi nga, no man is an island. Hindi tayo nabuhay para sa ating sarili lamang. Kanta ata yun. Sabi doon, sabi po dyan, tayo ay maging malay sa ating mga kapwa. Sila yung ating isamang palagi sa ating panalangin. Pwedeng personal, mas maganda, pwedeng maging general. Na lahat po ng JABC members, kung paano tayo binibiyaan ng Panginoon, sila po ibiyaan nyo din. Pilalahanan ni Paul ang Thessalonian Church sa manalangin palagi at kasama dito ang panalangin sa ating pong mga kapwa. Kasar po kasi manalangin sa ating kapwa. Sabi ko nga po, pag ako nag-MC dito, pag ang isang kapwa natin ay merong answered prayer at ikay nanalangin, answered prayer mo na din yun. Paano ka magkakaroon ng araw-araw na answered prayer? Manalangin ka para sa iba. Kasi pag sinagot yung kanilang panalangin, answered prayer na rin sa iyo. Kabahagi ka ng kanilang ipanalangin. Masarap po sa pakiramdam yun. Inyo pong itry. At inyo pong gawin. Kahit mo tayo makikinig na lamang ulit dito at paulit-ulit, 3 buwan natin, at wala tayong gagawin. Palulungkotin ka lamang nito. Manalangin po tayo para sa ating kapwa. Sino ang mga dapat nating panalangin sa ating mga kapwa Kristiyano?
mga unruly. Verse 14. Sabi po dyan, aming pinamanin sa inyo na inyong palahanan ang mga manggugulo. Yung mga manggugulo dyan, yung mga disorder. Para po sa more further kaalaman, sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15, ang discussion po dyan, para po tayo hindi na magtagal. Ang discussion po dyan, dahil nga po padating ng Panginoon, ang ginawa nila, huwag na tayong gumawa. Dadating naman ng Panginoon. Huwag na tayong kumilos, tayo na may palapit naman ang pagdating ng Panginoon, pero hindi po nasabi ng Panginoon. Hindi yun, kaparang para tayong magluhagi na. Ay, malapit na naman, dumating yung ayos na nagampanan. Ay, ang pagdating po ng Panginoon ay hamon. Kaya po ating panalahanin ang ating pong mga kapwa natin mga mananampalataya na alam nating iba na ang ginagawa at alam nating malayo na sa Panginoon. Sa yan, kailangan din natin ipanalangin ang mga kapatiran natin at lumayo sa Panginoon, backsliders at mga matigas ang ulo. Masarap po kasing, ako po yung backslider at ako'y malayo sa Panginoon. Meron nagbabasa, palaging kasama sa aking panalangin laging Di ka po yung kasarap na yun ang mabalitaan sa atin. Hindi yung, doon ka simbahan, ikaw pinagkikintuhan, ba't gawin hindi gano'n lang simbahan, ba't gawin ganyan. Hindi ko ikahirap nun. Pero kung ay babalitaan sa atin sa kanila, kayo po'y aming ipinapanalangin. Na kayo po'y bumalik na, kayo po'y aming miss na. Hindi kayo po'y encouragement na sa kanila yung para po sila ay bumalik. Sila po'y ating ipanalangin na sila po ay, kung sila po'y totoong ligtas, sila po'y ibabalik ng Panginoon. Kaya po hindi tumitigil na ipanalangin na aking kapatid. Kung siya po'y talagang tunay na ligtas, siya po'y ibabalik ng Panginoon. At sila po'y ating palalahanan at ating pong ipanalangin. Ipanalangin natin sila at gawin natin ang ating part. Pero, sabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 15, inyo pong basahin to. Ito po yung ating i-apply sa ating sarili. 2 Thessalonians chapter 3 verse 15. Inyo pong basahin sabay-sabay. English po. 15 po, 15. Yan. 15 po. 3:15. 2 Thessalonians po. 2 Thessalonians. Okay po, sa may mga hawak pong Bible, in English version, ready now, read. Ano pong sabi? Ang sabi, at gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang palahanan tulad sa kapatid. Sila po yung ating mga kapatid pa din. Kung sila alin, sabi nga nung last preaching nung Merkules, ang ating dilay ating gamitin sa maayos. Sabi po dyan, wag natin ituring na kaaway, kundi palahanin bilang kapatid. Tayo maging maingat po sa ating dila. Maganda naman ang ating intensyon, pero sa deliberation tayo palyado. Pag tayo ay nagpapaalala sa ating mga nanghihina, maganda naman ang intensyon natin, gusto natin silang mapabalik. Paano ba natin i-deliver? Ay, mahinang nila lang. Or, nabatseba. Or, sari-sari. Pero sabi po dyan sa atin, pinalahan po tayo na kung tayo ay magpapaalala, sila ating ituring na bilang kapatid pa din at hindi po bilang isang kaaway. Ang sabi po dyan, number 2 po, sa ating pong panalangin, sa ating pong mga kapwa Kristyano, comfort the feeble-minded. Sabi po ng verse 14, at aming pinamamanig sa inyo na makatid na inyong palahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob. Ang yung pong feeble-minded dyan ay mga nanghihina, malungkot, at mga nawawalan ng pag-asa. Isama natin sa ating panalangin na sila'y patuloy kumuha ng lakas sa Panginoon at magpatuloy. Lahat naman po tayo subject diyan. Meron ka po ditong super Christian. Wala naman eh. Lahat po tayo subject sa panghihina at kawalan ng pag-asa. Bakit? Tayo po'y tao eh. Pero isa pong panlaban sa mga ganyan po, para sila ating patuloy ma-encourage, sila po isama natin sa ating mga panalangin. Sila po ating panalangin palagi. Sabi diyan, lahat naman tayo na-discourage, pero napakadami pong encouragement sa buhay. Inyo pong ilagay sa inyong kamay, ang inyong mga discouragement, higit pa sa kamay ninyo, ang kaya pong ibigay ng Panginoon na encouragement po sa buhay. Tuloy lang sa panalangin po sa kanila hanggang sa pagdating po ng Panginoon. Sabi nga dyan, para sila maging comfort natin palagi, yung iyong iuurong, iyong isulong na. Kung bagay kayo lumangay sa Mindoro, nasa gitna na, kayo bumalik pa. Ang layo Mindoro, babalik na ako. Nasa gitna ka na. Yung iyong iuurong,
iyong isulong na. Yung ating pong iuurong, ating na pong isulong sa Panginoon. Darating na po ang Panginoon. Tayo po'y magpatuloy na lahat. Ano po ang sabi dyan? Sa point po, number 3, support the weak. Yung weak po dyan, verse 14, alalayan ang mga mahihina. Ito naman po yung mga bago at mga bagong balik. Isama din po natin sa ating panalangin na habang di pa nadating ang Panginoon, ang mga bago po natin na sila lumago sa Panginoon. Tayo po ay magandang halimbawa sa mga bago po natin. Pag tayo po kay kanilang tinignan, sila kayo magiging malagang Kristiyano. Pag po kayo mga bagong yan, tayo nag-disciple, sila kayo lalapit sa Panginoon. Sila kaya ay magpapatuloy, sila kayo lalakas sa Panginoon. Kaya po sabi diyan, support the weak. Paano po? Sa ating ipanalangin at tayo po ay maging magandang halimbawa sa kanila. At sa mga ganun din po sa mga babagong balik. It is a great courage na mag-step uli pabalik. Totoo po yun. Bilang galing po sa backsliding, it is a great courage na bumalik. Napakadaming pagdadaanan, napakadaming daya. Kaya po sana pag may bumalik sa atin, tayo po maging magandang blessing po sa kanila. Na sila ating inihintay sa kanila pong pagbabalik. Kung ang Panginoon ngayon nag-iintay sa kanilang pagbabalik, sino naman tayo? Baka tayo katulad ng panganay na anak, ayoko po, lagi mong kasama, di mo wala pinagluto ng kahit kambing. Pero ang Panginoon po ang Panginoon po nag-iintay sa atin. At sa mga kapatid po natin nanonood sa online na hindi pa po bumabalik, kayo po bumalik lang. Awa na. Kayo po bumalik, kami po nag-iintay sa inyo po bumabalik. Kami po masaya at kayo po palagi namin kasama sa aming panalangin. Kaya nga po tayo mayroong midnight prayer meeting, kasama doon mga weak brethren. Hindi na po ibig sabihin na kayo mahina or nanghihina. Kayo po yung mga nanghihina at alam po niyo po, para tayo lumakas. At sa mga nakarasan po nanghihina, ang Panginoon po ang kapuspusan ng ating kalakasan. Salamat po, na sila ating pwedeng suportahan. Sabi po ng Acts 20:35, sabi po dyan, lahat tayo mahina, kaya we need to support each other. Diyan din po natin makikita, it is better to give than to receive. Support the weak. Ano ba po? Yun po, ang sabi po dyan, sa ano po ang dapat natin ipanalangin sa ating pong mga kapwa Kristiyano at mga kapwa members. Ano po? Ipanalangin natin ng mga unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, at yan po ang mga dapat po natin ipanalangin sa kanila. Masarap po ipanalangin nating mga kapwa members. Inyo pong gawin ito. Ano po? Ano naman ang mga dapat to all men? Yan. Isa po pala. Number 4 po, na sub-point. Be patient toward all men. Maging pasensyoso, matsagain, at lawakan ng pangunawa. Yan po ang pasensya. May mga nagtitrigger talaga sa atin eh. Minsan unaware na sila, pero dun mababawasan ang ating pagiging patola kung kasama natin sila palagi sa ating panalangin. Meron palagi magtitrigger sa'yo. Alam na may bugnutin, bubugnutin ka pa. Alam mo namang ikaw ano? Pero dyan, paano natin malalabanan yun? Sila po yung ating ipanalangin. Alam mo, pag may gawa sa akin, sasama kita sa aking panalangin. Gets nyo na yun. Pag may sabi, sasama kita sa aking panalangin. Ibig sabihin noon, natitrigger na siya sa'yo. Kaya sabi dyan, para tayo ating ipanalangin sa ating mga kapwa, tayo maging pasensyoso sa kanila. Hindi maging kabawasan sa iyo ang pagpapasensya. Ikaw ba'y nabawasan ang enerhiya nung ikinagpasensya? Hindi naman, lalo nga sumama nga yung itsura. Yung laging nakakunot. Hindi naman itsurang Pero masama sa itsurang ikaw yung laging busangot at hindi marunong magpasensya. Hindi ka din naman palaging tama. Ay po, hindi naman tayo palaging tama. Kaya tayo dapat ay marunong tayo magpasensya sa lahat. Sabi po dyan, maging pasensyoso. Ano po sabi? Toward all men. Sabi po dyan, wala tayong favoritism or special treatment. Maging mabait ka sa lahat. Kung ikaw ay mabuti sa isa, maging mabuti ka sa lahat. Kung ikaw may pinagpe-pray mo yung isa, pag-pray mo lahat. Tulad-tulad si Jander, pinagpe-pray ang lahat. Sabi po dyan, kung mabait ka, maging mabait ka din sa lahat. Sabi dyan, mahirap na ito ang ating dahilan. Ito lang yung pagpe-pray ko, yung iba, bahala na yan. Magsawa yan. Patay, mahirap po yan. Mahirap yan. Mahirap na gawin yung mangyari. Na isa lamang, asay po dyan, be patient toward all men. Kapag pabor sa atin, ganito madalas po nangyari, at ito yung ranas ko sa akin sarili. Pag yun isang tao, nakakaroon ng kasalanan sa akin, at alam kong pabor sa akin, di, okay lang po yan, pasensya lang, di, ako ay nagkamali din. Pero pag ibang tao, at alam natin hindi pabor sa atin, labas ang old nature. Magkalabasan tayong old nature. Pero sabi po dyan, tinuturuan tayo,
na maging pasensyoso sa lahat ng tao. Yan may iyong kabate o hindi mo kabate, maging pasensyoso at lawakan ng pag-unawa. Malapit na po dumating ang Panginoon para tayo mag-away-away pa. Hindi ka po, malapit na. Para tayo, dati ng panahon na tayo mayroon pong mga tampuhan sa kapwa member, kung bakit hindi nagpapansinan, kung bakit hindi nagkakamayan, kung bakit hindi nagkakamustahan, kung bakit hindi nagpapanalanginan. Darating na po ang Panginoon, tayo po yung manalangin walang patid para po sa ating mga kapwa member. Number 3 po, and the last. Yung last na. Yan, number 3, preach on. Pray for the self. Tama ko, masama talaga ang nagpapastay na sumasala at ang grammar. Pray for yourself. Okay. Ipanalangin po natin sarili. Yan. Tagalogin niyo po palagi. Pag hindi niyo maintindihan sa English, ating tagalogin. Ipanalangin po natin ating sarili. Sa uling part po ng chapter 5, kung paano tayo mamumuhay habang di pa dumadating ang Panginoon. Yung po ang nais ni Paul sa Thessalonian Church. Paano ka mamumuhay habang di pa dumadating ang Panginoon? Alam kong palagi nating ipinapanalangin ang ating sarili. Di ka po? Lagi natin part yan. Pag tayo nalangin, ano mga kailangan natin, laging kasali po ang ating sarili. Kung ganon, patuloy nating ipanalangin. Mahina po tayo. Napakahina natin para maging kampante at maging depende sa sarili. Lahat po tayo mahina. Kaya maganda, lagi nating ipanalangin walang patid ang ating pong sarili. Tingnan po natin sa chapter 5, ang ilan sa mga ipapanalangin po natin sa ating sarili. Ilan lamang po ito. Malapit na po dumating ang Panginoon, baka sari-sari pa na rin ang pinapanalangin natin sa ating sarili. Number 1, dapat sabi po ng verse 15, be a follower of good. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyo lagi ang mabuti at ang isa sa iba at sa lahat. Ipanalangin natin na tayo ay gumanti, na huwag tayong gumanti ng masama sa masama, kundi sundin ang mabuti. As a part of ating old nature, ang tendency natin lang ay gumanti. Tendency po natin yun. Pag ginawa ka ng masama, magkalabasan na. Sabi nga, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng tinapay na may bato sa loob. Ganun tayo gumanti. Batuhin mo, pag ikaw ginawa ng masama, ginagawa din natin ng masama. Pero yun yung old nature natin. Pinapaalala po tayo, pag tayo ginawa ng masama, huwag na natin gantihan pa ng masama. Kundi sundin natin yun palagi ang mabuti. Sabi nga dyan, ipaubayan natin sa Panginoon. Vengeance is mine. Life verse natin sa ating pag tayo ginagawa ng masama. Ang Panginoon na maghihiganti. Bakit? Kasi po pag tayo ang gumanti, it's either kulang or labis. Totoo po yan, pag tayong gumanti, kulang, pero madalas ay labis. Kaya po ipaubayan na po natin sa Panginoon. Mabigat nga po sa Matthew, sabi niya po sa Matthew, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Pag ikaw ay kinuhanan ng balabal, huwag mong ipagpait pati ang iyong tunika. Sabi po dyan, tinuturuan tayo na huwag tayong gumanti. Hanggat kaya, huwag natin gumanti. Tayo din na magkakaroon ng katampuhan. Be a follower of good. Ano po? Dapat natin ipanalangin sa ating sarili. Be joyful. Ito, si Romel to. Be joyful. Verse 16. Magala kayong lagi. Obvious na po ito. Pagdating po ng Panginoon, tayo po may mga lungkutin pa din. Tayo may mga busangot pa din. Tayo may madami pa bang reklamo sa buhay. Tayo may madami pang inaalaala sa buhay. Sana po tayo, datnan ng Panginoon na masaya. Be joyful. Masaya po ba tayo ngayon? Medyo mahaba po, pero maging masaya po tayo sa Panginoon. Kung oo, kung masaya ka ngayon, sino ang source niyan? Sino ang source ng iyong kasiyahan ngayon? Evermore kaya yan? Sabi dito, tumingin sa audience na pwede maging example. Kaya si Jowas kayo magiging masaya na lamang sa Panginoon pag siya nagiging panalo lagi sa athletic? Si Kuya Michael kayo magiging masaya lamang sa Panginoon pag siya mayroong Ate Bibe? Si Jander kayo magiging masaya? Masaya na po yan. Tayo po yung magiging masaya lamang sa mga bagay na meron tayo? Kung tunay na ipinapanalangin natin sa Panginoon, ipanalangin lagi natin sa Panginoon na punuin niya ang ating kasiyahan. Madami kasi tayong pinagkukuha ng kasiyahan na bitin naman. Kulang. At tayo masaya na doon. Kung baga tayo parang dinala tayo sa lubluban, masaya na tayo sa lubluban. Pero may pinapangakong isang napakaganda, Modesto Resort. Ang pinapakita ng pinapangako niya sa atin. Napakaganda. I-compare niyo sa tubugan. Napakaganda po kaya yung maganda, kaya po tayo pinalahanan, tayo maging masayahin. Mga gala kayong lagi.
Itama po natin kung bakit tayo masaya. Ang tunay na kasiyahan ay nasa kalooban. Walang sabit. Wala pong sabit pag ang ating kasayahan ay nasa Panginoon. Ipanalangin po natin sa Panginoon na tayo ay maging masayahin. Kasarap na kayo palagi makikita lagi nakangiti, nakabungis-ngis. Di ka po? Ngiti nga kayo. Yun o, pambihira. Number 3. Parang peke na yung ngiti na yun. Be prayerful. Bilabanggit ko lang po yung verse. Para ating... Verse 18. Hindi pala. Verse 17 po pala. Be prayerful po muna pala. Obvious na po ito dahil ating pinagtatalakayan ng pananalangin. Kung tayo nanalangin patuloy at patuloy lamang po tayo manalangin at mag-strive na maging buhay po natin ang pananalangin. Maging buhay na po natin to. May isa nga pong quotation na mas madaling gambalain ang nagbabasa ng Biblia kaysa nananalangin. Mas madaling gambalain ang nagbabasa ng Biblia kaysa nananalangin. Kaya po, maging buhay na po natin ang pananalangin. Kasarap na tayo maging kilala. Raymark, the prayerful. Oh, pambihira. Or kaya Jander. Ito talaga, prayerful po talaga to. Kaya po, tayo maging mapanalangin talaga. Tayong lahat ay maging mapanalangin po. Maging buhay natin ang pananalangin. Sunod po, verse 18. Pakibasa po ng verse. Verse 18 po, sabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Tayo panangin natin sa ating sarili na tayo ay maging mapagpasalamat. Ano mo sabi? Maging magpapasalamat saan? Sa lahat. Yan man ay pabor sa iyo o hindi, tayo po ay maging mapagpasalamat. Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon pag ang sagot niya sa ating panalangin ay isa no? Baka tayo ay talagang hindi mapigil ang tuwa pag yes, ang sagot ng panalangin. Panginoon, sana makapasa ako sa exam. Nakapasa. Woo! Pero paano pag no? Page subject, drop. Tayo ko kayo magiging mapagpasalamat pa sa Panginoon. Parang sabi po ng Panginoon, in everything, give thanks. Magiging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon na tayo bigyan ng grateful na buhay. Masarap sa buhay ang maging mapagpasalamat. Tingnan niyo po, pag masdan ninyo ang mga tao mapagpasalamat, ang mga tao hindi mapagpasalamat, napakalang iba po. At tayo para maging iba, ipanalangin natin sarili na tayo po maging mapagpasalamat po sa Panginoon. Sabi din po ng verse 18, concerning you. Ito po para din sa atin, yung pong maging mapagpasalamat, tayo din naman makikinabang. Pag ikaw ay ingwe, pag ikaw ay ang ulam mo'y tuyo, at hindi ka mapagpasalamat, yung magiging lechon. Hindi naman eh. Pag ang ulam mo'y asin, yung magiging buffet. Hindi naman eh. Kaya sabi diyan, concerning you, maging magpasalamat ko anong meron sa iyo, at doon ka sasaya. Yun na po ang ating ipanalangin na tayo maging mapagpasalamat sa lahat. Yung mapagpasalamat sa public, ay sanay magpasalamat in private. Tayo maging mapagpasalamat sa private at yan po ilalabas na in public. Napakadami po natin pagpapasalamat sa Panginoon. Yan po ang mga dapat natin ipagpasalamat sa ating sarili. Ipagpasalamat. Ipanalangin pong walang patid. Ang maging be a follower of good, be joyful, be prayerful, be thankful. Yan po ang dapat nating ipanalangin po sa ating sarili. At yan po ang mga dahilan or dapat laman ng ating panalangin. Sabi po number 1, pray for the shepherd of our soul. Pray for the saint and pray for our self. Para po sa application ng ating pong napakinggan, how many average time, Tagalog na lang, ilang beses po tayo nanalangin tuwing linggo? Ating pong banggitin ko lang po ilang beses. At dapat ganito ikaw tuwing linggo. Number 1, pagkagising, bago magbasa ng Biblia, bago kumain, bago malis sa bahay, opening prayer sa church, opening prayer bago mag-preaching, closing prayer, pagsasaliksik, pastoral prayer, offering prayer, prayer bago mag-preaching ng worship, closing prayer ng worship, ng preaching pala, closing prayer ng worship, prayer bago kumain sa tanghali, prayer bago mag-divided groups, opening prayer sa preaching, sa divided groups, closing prayer sa preaching ng divided groups, closing prayer, then opening prayer sa gospel, offering prayer sa gospel, opening prayer sa preaching, closing prayer sa preaching, closing prayer sa gospel, prayer bago umalis, prayer bago kumain, prayer bago magbasa ng Biblia sa gabi, at prayer bago matulog. Ilang beses po yun? 28 times po yun. Yun dapat ang average tuwing Sunday. Ganun po kaya tayo manalangin. Paano natin masasabi sa ating buhay na tayo nananalangin walang patid? Kung sa average pa lamang, hindi na natin nagagawa. Yun po'y public pa lamang,
Kaya po yung pray without ceasing, paano natin ma-apply sa ating buhay? Tayo po'y palaging manalangin, walang patid. As a conclusion, tunay na napakadami nating pwedeng sabihin sa Panginoon sa ating mga panalangin. At tayo po'y namumuhay sa mga ipinanalangin natin dati. Nanalangin ka dati, mayroon kang trabaho, magkaroon ka ng trabaho? May trabaho ngayon. Nag-pray ka sa Panginoon, ay kayo pagpalaan niyo yung business, pinagpapala ang business mo ngayon. Nag-pray ka sa Panginoon, ay ipasa ka sa exam, ipinasa ka ng Panginoon. Gaano po kahirap manalangin sa Kanya walang patid? Tayo po'y nabubuhay sa ating mga ipinanalangin na. Sabi po dyan, isa pa, are we all sincere in all our prayers? Nakasulat po ba yun yung conclusion natin? Are we all sincere in all of our prayers? Sabi po na isang quotation, ako naniniwala sa quotation na ito, mas madaming sincere na panalangin sa ospital kaysa sa pananalangin ngayon sa simbahan. Alam mo sa iyong sarili na iba ka manalangin ng iyong anak ay naghihingalo na. Iba ka manalangin sa Panginoon na yung iyong exam ay malapit na. Iba ka manalangin pag yung iyong mararanasan ay hindi mo na kaya kaysa sa mga normal mong panalangin. Pabago-bago ang iyong panalangin. Are we really serious in our prayer life? Seryoso ba talaga tayo? Tayo ba'y nakikinig ngayon ng gabi at pagkatapos ito, wala na uli? Are we all sincere in our prayers? This is the challenge. Pray without ceasing. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po muli sa paalala, Panginoon. Kami po'y napaalalahan lahat. Ako po'y subject din po, Panginoon. At habang ito nga po'y aking ina-outline, Panginoon, ito po'y napakalaki po ng tama, Panginoon, sa akin. Kaya po patuloy na maging paalala po sa amin at sa bawat isa. At ma-apply po uli namin, Panginoon. Ito po palagi yung prayer pag po nagsasalita. Na patuloy maging apply po, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil alam po namin na kami palulungkutin lamang kapag hindi po namin kayang i-apply ito sa aming mga buhay. Magiging dagdag lamang ito, Panginoon, sa nagpapabigat na aming mga buhay. Dalangin po namin patuloy na kami po yung manalangin walang patid. Kinausap tayo ng Panginoon. Napakaganda.